magaling mamuno? Si former President Duterte or si PBBM? Bakit ako? Ikaw yan! Magandang hapon mga kabisdak. Meron na naman akong video na ipapakita ho sa inyo na paniguradong pahiya ho dito si Dayunyor. Lalo na po itong mga supporters ni Dayunyor kasama mga ensaymada, balagers. Nako, na real talk po kayo dito ng grupo ng mga kabataan. At hindi lang ho mga kabataan ang nagsasalita ho sa bidyong ito. Mga kabisdak, meron pong pakalat-kalat sa social media ngayon na isang kalye survey na nagtatanong sa mga tao na kanyang nakasalamuha kung sino ang pinakamagaling na presidente para sa kanila. Si Tatay Digong ba o si Dayunyor? Sabay-sabay po natin panoorin ang kalye survey na ito. At sabay-sabay ho natin husgahan ang mga sinasabi ng mga na-interview ng naturang kalye survey. Panoorin po natin. Ang magaling mamuno, si former President Duterte or si PBBM? Bakit ako? Ikaw yan! Bilis na! Magaling po na magsalita eh. Uy, hindi oh! Joey! Hindi ako. Wala ako. Hindi ka naman Ikaw bias, no? Ikaw nga eh. Joey po! Isa lang yung tanong ni Kuya. Opinion nyo lang naman to. Kung sino ang magaling. Top student Duterte. Bakit po si Duterte? Mas marami po siyang napatupad na batas tsaka natapos na mga infrastructure. Base po sa pagkakaano ko. Ayan, sige, thank you po. Mabuhay po kayo. Thank you. Yung survey, sir. Para po. Sige. For politics lang, so kung sinong magaling mamuno, si former President Duterte po ba or si PBBM? Kay Duterte ako. Duterte. Bakit po si Duterte? Ay, unang-una sa drugs eh. Na paano niya yung drugs, na implement niya yung drugs. Na bawasan tayo talaga ng kaso sa drugs. Yun lang. Bumoboto na kayo? Ang tanong ko, sinong magaling mamuno sa ating bansa? Si former President Duterte or si PBBM? Parang halos parehas lang ate. As nakaganda pa si Duterte. Duterte. Bakit po si Duterte? Nabawasan yung mga drug addict. Drug addict. Mga mga nagtitinda ng shabu, wala na masyadong magulo. Oo. Sige po, thank you po. Kayo, ma'am? Duterte ako? Bakit po si Duterte kayo? Mas maayos. Maayos. Basta, mas maayos si Duterte. O ayan mga kabisdak, yung kalye survey na yan na paniguradong pahiya si Dayunyor at mga supporters niya. O hito ho tayo ngayon. Ito yung legit na survey, hindi yung mga survey ng SWS, kung ano pang mga survey firm niya. Ito talaga dapat ang paniwalaan ng sambayan ng Pilipino, tunay na busis ng bayan. Video ka, tinatanong mo yung mga Pilipino, yung mga tao, legit ho, na talagang hinahanap pa rin ng sambayan ng Pilipino ang Duterte type of leadership. Simple lang naman ang katanungan. Kung sino ang sa tingin nila ay magaling na presidente. O dalawa lang ang choices mo, Duterte at si Dayunyor. Ang nakakatuwa ho, pati yung mga estudyante ay ang kanilang sagot, si Tatay Digong. Bakit si Tatay Digong? Siyempre, maraming nagawang infrastructure. At totoo naman yun dahil sa build program ng Duterte administration na hanggang ngayon, tinatamasa pa po nating mga Pilipino at inaangkin na nga ho ng Marcos admin. Meron naman iba, war on drugs, paglaban sa mga durugista, paglaban sa mga sabog, mga bangag. Ayan ho, yung mga sagot ng mga ordinaryong Pilipino na hanggang ngayon, tumatatak talaga sa kanila ang ginagawa ni Tatay Digong. Huwag na tayong magbulahan dito mga kabisdak, na talagang legit ang pinakamagaling na presidente po para sa akin sa buong kasaysayan sa Republika ng Pilipinas ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya lang ang pinakamatapang para sa akin. Kinalaban niya mga oligarkiya, kinalaban niya mga durugista,
Kinalaban niya mga komunista. Kinalaban niya mga criminals. Kinalaban niya mga kurakot sa gobyerno. Ayan ho, yung tatak Duterte. Na hindi ho po pwedeng makalimutan ito ng sambayan ng Pilipino. Nakabaliktaran naman ho ito ngayon sa kasalukuyang administrasyon under Marcos administration kay Da Junior. Narinig nyo ba si Da Junior na galit sa mga kriminal? Drogista? Kurakot? Komunista? May isang salita, wala po kayong narinig sa presidente ngayon. Ang kailangan kasi natin talaga ngayon, kamay na bakal. O tingnan nyo, mga estudyante mismo ha, nagiging honest sila sa kanilang sagot. Real talk, ika nga. Totoo naman na maraming ginawa si Tatay Digong sa panahon niya. Totoo rin naman na talagang gusto ng sambayan ng Pilipino yung war on drugs. Paglaban sa mga pulburonik. Paglaban sa mga durugista. Napaka-imposible naman ho pag hindi natin ito nagustuhan, mga kapwa ko Pilipino. Ito yung mahirap alisin ng mga bangag ng mga supporter ni Da Junior. Iyong Duterte legacy. Tumatatak na sa sambayan ng Pilipino. Hindi nila kayang pantayan ito. Nagsalita na ang taong bayan. Kung sino ka man, vlogger ka na nagkalye survey, salamat, saludo po ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Kailangan po malaman ito ng sambayan ng Pilipino na mahal pa rin ng maraming Pilipino ang isang Duterte na dapat ay ipagtanggol ho natin. Kinakalaban ngayon ng Marcos administration, edi lalong mabubuwisit ang taong bayan sa administrasyong ito. Nabubuwisit na nga ho sa mahal ng bilihin Nabubuwisit na nga ho sa sobrang daming mga durugista ngayon. Sa sobrang daming mga kurakot, mga ipal sa gobyerno ngayon, mga buhaya sa gobyerno ngayon. Aba, mas lalong mabubuwisit pa ang mga tao sa Marcos admin dahil pinag-iinitan si Tatay Digong at gusto pang ipa-aresto at ipakulong. O sige nga, kung ikaw Pilipino, ordinaryong Pilipino ka, nakikinabang ka during Duterte administration, aba, siyempre magalit ka. Bakit nagkaganito yung Marcos admin? Imbis ang kalabanin, mga dilawan, ang kinalaban, mga Duterte. O kung ikaw didiis, nasa Marcos admin ka pa rin ngayon, mag-isip ka. Uy, bakit si Digong binabanatan? Sabi ho ng maraming Pilipino na hito ho, si Duterte ang pinakamagaling na presidente, maraming ginagawang infrastructure, lumalaban sa mga durugista. Pero bakit nagkaganito? Pinag-iinitan tuloy ng Marcos admin. Mantakin mo kung sino yung galit sa mga komunista, kung sino yung galit sa mga criminals, kung sino yung galit sa mga durugista. Iyon tuloy ang pinag-iinitan ng administrasyong ito. Saan ka nakikita niyan? Edi, only in the Philippines under Marcos administration. Basta kami, Duterte pa rin.